Tinuluyan na talaga. Yan nga ang mga salitang maaari nating gamitin lalo pat sa ngayon ay ika-4 na araw na ngang nagpapatuloy ang pag-usad ng mga Ukrainian forces kaugnay sa lubusan ng kanilang pag-atake laban mismo sa teritoryo ng Russia, partikular na sa Kursk region at ilan pang karatig nitong lokasyon. Lilinawin nga lang natin na ang impormasyon na ito, lalo na ang sinasabing nagiging kahindik-hindik at malala na ang sitwasyon para naman sa pwersa ng mga Ruso na nasa lugar ay mismo pangang nanggaling sa karamihan at ilang mga key military blogger analyst na kilala sa pagiging makarasya. Isa na nga dito ay ang report mula sa pro-Kremlin Telegram channel na Raybar na nagsabing nito nga lang nakaraang araw ay nakatungtong na rin ang ilan sa mga Ukrainian armored unit sa isang village ng Bolshoy-Soldatskoye na matatagpuan nga ng halos sa 18.5 milyang distansya lamang sa loob mismo ng border ng Russia. Inihayag din ng naturang pro-Russian channel na sa kabila umano ng maigting ding pagsusumikap ng mga kasundaluhang Ruso na pigilan ang mga umaatake doong mga units ng Ukraine ay tila nga na mas lumalala pa at mas lumawig pa ang mga teritoryo na sa ngayon ay partially controlled na ng puwersa ng mga Ukrainian. Ang naturangang report na uulitin nga natin ay mula mismo sa mga analista na kampe sa Russia ay pagpapatunay lamang na hindi na talaga kaya pang itago ng side ng Moscow kung ano talaga ang tunay na nagaganap sa rehiyon ng Kursk. At wari ding pinabubulaan na nito ang naunang salaysay ng Kremlin na kanila umanong napipigilan na ang mga umaabanteng Ukrainian, gayong tulad sa ulat nga ng nabanggit nating Russian channel ay tilay mas lumalawak pa ang mga lugar na napapasakamay na ngayon ng side ng Kyiv. Sa pinaka-latest update naman na atin ngang nasagap mula naman sa international news outlet na Al Jazeera ay nakasaad nga ditong dahil sa malakihan at matitinding UAV attack ng mga aerial vehicle ng Ukraine sa isa pang western region ng Lipetsk na nasa loob din ng teritoryo ng Russia ay sinimula na din ngang e-evacuate ang mga nananahang mga sibilyang Ruso na naroroon. At ilang sandali lang ang lumipas matapos nga noon ay ibinalita naman ng mismo ding Russian news agency na RIA Novosti na nagkaroon ng malakihang sunog sa isang airfield ng mga Ruso malapit lang din sa labas ng naturang syudad ng Lipetsk. Mga kataps, ang Lipetsk City ay matatagpuan nga lamang sa layong nasa 460 kilometers o 286 miles lamang mula sa timog ng Moscow na sa ngayon ay siya pa namang ang pinakakapitolyo ng nasyon ng mga Ruso. Ibig sabihin lamang nito ay desidido at waring sa mga oras na ito ay hindi na nga nag-aalangan pa ang mga Ukrainian soldiers na umatake kahit pa nga sa pinakakaloob-looban pa ito ng bansa ng Russia. Bukod pa sa pinakahuling naganap na pagkasunog ng airfield malapit sa Lipetsk, gayon din ang malakihang pag-atake ng mga drones ng Ukraine laban pa rin sa nasambit na rehiyon ay nagsagawa din ng 2 overnight ambush ang mula pa rin sa pwersa ng Ukraine laban sa mga convoy ng mga sundalong Ruso. Ang naturang pananambang ay naganap sa tinatayang 25 miles lang ang distansya mula pa rin mismo sa loob ng Russia international border. Kaugnay pa rin sa ulat na iyon ay kumalat pa nga ang isang video na kung saan ay ipinapakita dito ang nawasak at natutupok na military trucks na gamit ng mga Russian soldier habang masisilayan din sa naturang kuha ang ilan sa mga katawan ng mga sundalo ni Putin habang ito pa ay nasa loob pa rin ng wasak na mga behikulo. Kung atin ngang maaalala mga kataps na ang isinagawang pag-ambush na ito ng mga Ukrainian soldiers laban sa kanilang mananakop ay tila nga ba'y nauna na nilang isinagawa noon pang ilan linggo pa lang ang nagsisimula nang magdeklara si Vladimir Putin ng lubusang pag-atake nito laban sa bansa ng Ukraine. Sa atin ngang pagkakatanda ay habang pila-pila at mabagal na umuusad ang nakaprosesyong mga Russian tanks noon papasok ng Ukraine ay dito na ito isa-isang tinarget ng mga kasundaluhan ni Zelensky. At matatandaan nga ulit na dahil sa epektibong hit and run strategy na iyon ay napakarami ng nawasak at napasabog na Russian battle tank bago pa nga ito lubusang makarating sa kaloob-looban ng Kyiv.
Sa panig naman ng Moscow ay hindi din naman ito pumayag na walang responde sapagkat nito nga lang kalilipas na araw ay muli itong nagsagawa ng missile strike na tumama naman sa isang supermarket na nasa Kostiantynivka. Ang naturangang lugar ay isa namang bayan malapit mismo sa frontline ng Eastern Donetsk region at sa naganap ngang pag-atake dito ng mga Ruso ay naiulat na umabot na sa 14 na mga Ukrainians ang siyang nasawi dahil dito. Sa side pa muli tayo ng Moscow na kung kailan naman nito lang din kalilipas na Huwebes habang nakikipagpulong ang presidente nila na si Vladimir Putin katuwang ang acting governor ng inaataking Kursk region ay nanawagan nga ang pinuno ng mga Ruso para umano sa katapangan ng mga nakatalagang puwersa na naroroon sapagkat kailangan umano nila ito upang marisolba ang kritikal na nangyayari sa lugar. At konektado pa rin sa ginawang pag-atake ng Ukraine ay nagdeklara na rin ang Kremlin ng Federal Emergency at kaugnay niyon ay magpapadala na rin umano sila ng ilang mga karagdagang pwersa upang dito ay kanila daw na masupil ang 4 na araw na nga ngayong pananalasa doon ng mga mandirigma ng Kyiv. Mga kataps, maidagdag ko lamang muna bilang isang obserbasyon lamang na sa ngayon sa pagdedesisyon ng Ukrainian military na umatake na talaga sa loob ng Russia ay agaran ngang tilay na gulantang at di inaasahan ng mga Russian forces doon na sila ay sosorpresahe ng mga sundalo ni Zelensky. Kaya't ang resulta dahil nga sa medyo kumpiyansa at sa pag-aakalang hindi maglalakas loob ang Kyiv na atakihin sila sa mismo nilang kalupaan kung kaya't sa ngayon kahit na nga 4 na araw pa lang ang nakalilipas ay lubhangang malaki na ang napasa kamay at nakontrol at ganun din ang mga naidulot na pinsala sa rehiyon gawa pa rin ng puwersa ng Ukraine. Pero bukod pa doon ay bagamat wala pa sa kalingkingan ng teritoryo ng Russia ang inatake ng panig ng Kyiv. Kung ito nga ay ikukumpara sa laki ng kalupaan ng Ukraine na tinangkang kubkubi ng mga Ruso, ay bakit nga ba agad-agad at halatadong nagpapanik agad si Vladimir Putin gayong ilang araw pa lamang nilang nararanasan ang ganti ng Ukraine at wala nga ito sa kahit isang guhit na sukat kung pagbabasihan ang halos magtatatlong taon nang dinaranas ng Kyiv mula nga nang magsimula ang pananakop sa kanilang nasyon. Ang pag-ataking isinagawa ng Ukraine ay hindi na rin naman talaga bagong senaryo sapagkat kahit di man direktang inaako noon ng administrasyon ni Zelensky, ang tulad sa ilang mga naging pag-atake laban sa ilang mga military infrastructure ng Russia sa mga nakaraan ay kahit papaano'y sumusundot-sundot na rin talaga sila para nga mabawasan ang abilidad ng Moscow. Pero kung noon ay medyo ilag pa nga at ingat sa pag-ako ang pinakamatataas na opisyal ng Ukraine kaugnay sa pagresponding kanilang ginagawa laban sa Russia, ay sa ngayon nga kaugnay ng lubusan ng pagpasok ng nasa 1,000 mandirigma ng Kyiv sa Kursk region na nagsimula nitong 6 ng Agosto ay waring hindi na rin tumanggi pa ang pinuno ng Kyiv ukol sa ginawang hakbangin ng kanyang mga kasundaluhan. Oo nga't hindi pa rin talaga direktang pinatungkulan ni Volodymyr Zelensky ang nangyaring opensiba ng mga Ukrainian troops sa Kursk region, ay matatag pa rin naman itong nagbigay ng salaysay at sinabing ang Russia ang nagdala ng giyera patungo sa kanilang lupain kung kaya't nararapat din ngang maramdaman ng mga ito kung ano ang kanilang dinaranas dulot ng isinasagawa nitong pananakop sa kanila.